Kumusta mga brad? Sa ngayon nga po, napakadami na talagang motor. Halos nga po lahat ng motor na hinahanap mo, makikita mo. In short, marami ka na talagang choices. Dati kasi medyo limitado pa. Pero sa ngayon, unlimited na talaga. Pagdating nga po sa labanan ng mga scooter dito sa Pilipinas, halos lahat sila puro magaganda. Pero syempre meron talagang mas nangingibabaw. At kapag sinabi mo nga pong pinakamabenta or pinakasikat na scooter dito sa Pilipinas, walang iba Honda Click yan. Halos kasi lahat ng mga features sa isang motor na hinahanap ng mga tao, nasa kanya na. Kaya kapag sinabi mong highly recommended, Honda Click na yan. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mo subscribe. So yun na nga, Happy Valentine's muna sa inyong lahat mga brad. May jowa ka man o wala, ang importante buhi. At good luck po sa lahat ng mga magdi-date na couple. Couple. Good luck sa magdi-date na mga couple. Isa nga po sa pinakasikat na motor dito sa atin, syempre Honda Click na yan. Nasa kanya na kasi lahat. Looks, power, efficient, etc. Kaya hindi po nakapagtataka na ginagaya siya. Ginagaya or kinokopya yung pagmumukha niya. Kung mapapansin nga po ninyo yung ibang brand, may mga motor sila na kamukhang kamuka ng Honda Click. At hindi po natin sila masisisi doon. Kasalanan kasi talaga ni Honda Click yun. At isa nga po sa pinakabago or latest na Honda Click lookalike, wala iba kundi itong Euro Samurai 155i. Yung kamukha naman niya, yung Honda Click 160. Pero sa tingin ko, si Honda Click 160 yata yun ang opya ng design dito eh. Itong Euro Samurai 155i nga po, hindi lang po basta looks yung pinagmamalaki niya. Pagdating kasi sa mga pangmalakasang features, meron din po siya. At ang pinaka-advantage nga po niya doon sa Honda Click 160, mas mura siya. Kaya ikaw kung gusto mo ng Honda Click 160 tapos medyo gipit ka sa budget, sa bayot ka kumapit, hindi joke lang, pwede kang pumunta sa Euro Samurai 155i. Wow! Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano nga ba meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Euro Samurai 155i na mayroong 150 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves. Katulad nga din po doon sa Honda Click, meron din po itong ESP Plus or Enhanced Smart Power Plus. Nang ibig nga pong sabihin malakas na makina at the same time matipid pa rin sa gasolina. Naka-electronic fuel injected at ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 10.6:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito mayroong 14.4 horsepower at 8,500 RPM, 14 Nm of torque at 6,500 RPM. Sa akin nga po, wala pa po tayong idea kung ano yung top speed niya. Pero panigurado mabilis yan. Nasa Pilipinas na eh. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 6.5 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman daw po ng 45 km per liter. Ang sukat na niyang gulong 100/80/14 sa harap at 120/70/40 naman sa likuran. Syempre paras na po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Kaso lang wala po itong ABS. Pero meron po siyang CBS or yung combi brake system. Ang kanyang sita ito wala po tayong idea, pero kasing haba lang din naman siya ng mga Honda Click. At 110mm naman ang kanyang ground clearance na may kabuuang bigat nga po na 108 kg. So para nga po sa isang 155cc na scooter, magaan po siya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At speaking of ilaw, yung headlight nga po sa motor na ito, yun talaga siguro yung masasabi kong nagdala sa kanya. Wala po talagang pangit sa kanya. Napakaganda niya. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka full digital. At katulad nga po sa mga bagong motor ngayon, naka-keyless na rin po ito. Pero in case of emergency na hindi umandar yung remote mo or nalowat yung battery, may nakatago po siyang susi. Hugutin mo lang tapos isasaksak mo doon sa may pindutan. At present nga din po sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga pupunta hindi ka na mangamba na malobat yung cellphone mo. Kasi nga, manonood ka pa ng Cornhub. At present nga din po sa motor na ito ang walang kamatayang ISS or idling stop system. At sa 53,000 pagkakataon nga po, uulitin ko na naman to. Ito nga po yung mekanismo na kapag nakahinto ka sa isang traffic light at hindi mo pinihit yung silinyador sa loob ng 3 or 5 segundo, kusa nga pong mamamatay ang makina sa motor mo. At pihitin mo naman din siya pabalik, kusa na rin siya nga andar.
Pagdating naman sa kanyang safety features, meron po itong side stand kill switch. Na just in case nga po hindi mo naiangat yung side stand niya, hindi po siya aandar. Kaso lang katulad nga din po sa mga bagong motor ngayon or mga bagong scooter ngayon, wala na po siyang kickstart. At yan nga po ang palaging hinahanap ng mga taong walang pambili. Pero dito, may pambili ka man o wala, panigurado hinahanap mo to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng single shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin nga po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at kitang-kita mga brad. Meron siyang ganun. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kaya magkarga ng 2 kahong Red Horse. So therefore, ang motor na ito ay talagang highly recommended. At ang motor nga po na ito ay available sa tatlong kulay, blue, black, and red. At pagdating naman po sa presyo niya, ito nga po nagkakalaga ng 88,900 pesos. So kung ikukumpara nga po natin doon sa Honda Click 60 na may presyo 120,000 plus, di hamak na mas mura talaga to. Mura na, maporma pa. Katulad nga po na sinabi ko kanina, kung ikaw yung klase ng tao na gustong gusto yung Honda Click 160 pero gipit sa budget, pwede mo i-consider ang motor na ito. Oo, naintindihan ko na medyo nag-aalinlangan ka kasi nga hindi siya Honda, hindi siya kasali sa The Big Four. Pero katulad nga din po sa sinasabi ng iba na kung maalaga ka lang naman talaga sa motor, maintain mo lang yung mga basic na pangangailangan niya, change oil or change all, magtatagal daw talaga yan. Pero kung sa tingin mo hindi mo pa rin afford ang motor na ito at gusto mo rin ng Honda Click, pwede ka pang pumunta sa ibang mga brand. Alam mo na rin siguro kung ano yung mga brand na tinutukoy ko. Punta ka doon, tapos mag-usap kayo. Pumili ka lang at sabot-sabot lang. Okay. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag dun sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.